guys ngayon, di ba, nag-share kayo ng experiences nyo. And from your experiences, malamang marami ding matututunan, hindi lang kayo from each other, pero yung mga nanonood. So punta na tayo sa survival tips. Kasi from, I'm sure, sa mga pinagdaanan nyo, iba-iba kayo ng way ng pag-cope. So, kung meron kayong survival tips para sa mga mag-first day high pa lang, regardless kung college yan or last year na nila, anong masasabi ninyo na dapat natutunan nyo from your experience at dapat mas matutunan nila ngayon? So, ikaw muna. Sa mga schoolmates na magiging first year pa lang ngayong taon, siguro ang ma-advise ko lang na survival tips para sa kanila, observe pero wag i-absorb. Yes! Like, i-observe mo lang kung ano yung environment, kung paano ka mag-a-adjust, kung paano ka mag-cope up. Pero if may makikita ka o may mapifeel ka na negative vibes, o parang ito na yung dapat iwasan, ito na yung dapat natin alisan, exit na tayo dito, hindi natin i-absorb yung mga negative energies. Pero at the same time, enjoy while it lasts kasi first time lang din natin magiging first year. So, i-enjoy natin lahat ng experiences, i-feel lahat ng emotions, ng feelings, and then grow tayo and be accountable sa lahat ng kilos natin. Yes, I love it, Ken. Tama yun. Very good ka dun. Oh, ikaw, very good siya. Kailangan, very good ka rin. Ako naman, based on my experience, ang mabibigay ko lang sa inyo, mga ka-schoolmates, is sa first day, kung naghahanap agad kayo ng parang mapag-relyan nyo na someone or magiging friend nyo, parang wag agad-agad magtitiwala. And before kang magtiwala, parang make sure na kunwari ikaw, trato mo na sa kanya agad is kaibigan, i-sure mo na kaibigan din yung turing niya sa'yo. I-sure nyo na yung energy nyong dalawa is may mutual understanding. Kasi hindi lang naman sa relationship yun as a couple. Pati rin sa friendship, nag-work yun. Make sure na binavalid nyo yung feelings ng isa't isa and learn how to communicate din kapag ka may nafe-feel na pala kayong parang negative. I-approach nyo, wag nyo nang sabihin pa sa iba before nyo sabihin dun sa mismong tao. Right. And wag kayong matatakot mag-cut off kapag ka sobrang toxic na talaga sa inyo nung vibes nila. Since na-mention mo yan, yung tamang pagpili ng mga tao, do you have any tips lang sa pagpili ng mga taong makakasama natin sa future, Pat? Para sa akin, pagdating po kasi sa pagpili ng tao, hindi mo siya parang gugustuhin lang, gusto ko maging friends to kasi matalino to. Hindi ka dapat pumili based sa gusto mo. Dapat pumili ka or magstay ka sa circle or sa friendship kung saan ka nag-fit. Kung saan sila mismo, yung friends mo, is friends din yung tingin sa'yo. Right. Kailangan nga, like sinabi ni Ria, may mutual understanding kaya pagdating sa friendship. Kasi sila yung makakasama mo pagdating sa saya, pagdating sa lungkot, and sana, dun ka sa friends na kaya kang samahan sa lahat ng problema. Or hindi naman sa lahat, pero kaya kang damayan sa problema mo. And at the same time, siguro okay din na, alam mo yun, yung friends kasi nagsiserve din sila as safe place natin. Totoo. And yun, kailangan dun tayo sa maiintindihan tayo at kaya din natin intindihin. At tatanggapin kung sino ka. Charis! Love it! True! At bilang kayo na lang dalawa mag-Jack and Park. Joke lang. Sige, Dave, ikaw muna. Siguro yung sa akin naman po, dapat marunong po tayo tumingin sa ugali nila. Kasi hindi naman lahat ng tao kilala natin personally. Dapat titimbangin mo, sino ba talaga to? Mabait ba to? Baka mamaya mabait lang siya sa harap mo. Baka mamaya sa likod mo, ay, tinitira ko niyan. Ayoko na sa'yo. Meron din namang iba na ay, barkadahin ko kasi matalino. Oo, tama. Para matalino. Kopyahan ko to kasi matalino to. Di ba yung moto ko Pero, magkatabi kayo. Pero dapat mapumili kayo ng mga tao na siguradong makakasama mo, hindi lang after yung romantic, dapat kayo pa rin magkakasama hanggang sa pagtinda ninyo kasi kayo magkakilala eh. Yun. So, kumbaga dapat... For keep friends. Oo, for keep, for life. Yes. Yeah, ride or die mo mga Tama. Ikaw naman, ayun po, Sia. agree po ako dun sa sinabi ni Lydia kanina na huwag kayo matakot mag-cut off. Kasi naniniwala po ako in terms of choosing friends, it's quality over quantity. You don't need so much people sa circle mo as long as solid kayo, kahit konti lang kayo. Naniniwala naman po kasi ako na sa circle, diverse eh. Iba-iba yung skill set na meron kayo. So, kaya nyo talagang magtulungan. Tsaka,
naniniwala din po ako na yung friends mo sa college, sila talaga yung maglalast kahit nag-graduate na kayo. So, ayun po, pag may away, alam mo yun, i-solve agad na marunong dapat tayo makapag-communicate. Kasi sobrang nakaka-damage po yun, lalo na college kayo. Yung silent ka po. Hirap po nun. sana natin yung girls. Yun. So, syempre, no, naging power of friendship ang episode na to. So, Building relationship and friendship correct. to. So, James, ikaw naman. Ayan, so maraming salamat guys sa pagsama sa amin ngayon. And sobrang, palakpakan naman for sa inyo. sure, maraming natutunan yung mga schoolmates natin ngayon. Oo, na hindi na kalokohan. So guys, syempre no, wala namang tama or maling sagot dito, gaya na ng sinabi ni James. At bukod sa pasasalamatan, gusto namin magpasalamat sa Content Asia Awards sa pagiging nominado ng ating programa bilang Best Asian Talk Show. So syempre, maraming salamat po. At bukod doon, gusto namin magpasalamat sa lahat na nag-share ng mga experiences. So guys, napaka-brave ninyo kasi malapit ninyo nang ma-name drop. Basta yung kung nakapag-hold back kayo, I upload. Pero bukod doon, James, di ba, parang tayo, ako specifically, na dumaan na through all those na, wow, nalaman yung age ko, B. But anyway, baka mahalatang 22 ka lang. I love it. Gawin mong 15. Anyway, so yung point naman doon, guys, yung first day high, minsan lang yan mangyayari sa atin, di ba? So, make it last. At the same time, 3 things dapat tandaan natin pag whenever we encounter a new experience. How does it make me grow as a person? How do I affect other people? So, syempre, yung dadalin mong sarili mo doon sa first day high is it someone that you will be proud of na ikukwento mo sa iba na, medyo barubal akong first day ko. Joke. Mga ganon. Diba? Flamboyant ako, nonchalant ako nung first day ko. But at the same time, what did you come there to do? So, you went there to study, to better yourself, make friends, make long-lasting memories. At guys, di kayo nag-iisa. So, syempre, kitang-kita naman sa mga experiences nila, pinagdadaanan nila, I'm sure pinagdadaanan nyo din. So, find the right support system. Kasi, wag nyo rin i-ostracize yung family nyo, kasi syempre, very important during this time na yung mga experiences na to, iniisip nyo, unique yun sa inyo. Kasi college kayo, ganyan, pero pinagdaanan din sila ng mas nauna sa inyo. So, seek help. But at the same time, tama yung sinabi mo, observe and don't absorb. So, i-weigh nyo yung mga nakikita nyo sa mga tao, sa mga profs, sa mga environments na nakikita nyo. Is it something I should emulate? Or is it something that I should just ignore? Or is it something that I should change? So, yun yung mga magagandang questions na dapat dinadala natin sa sarili pag first day high. Woo! Life lesson! And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. sumali, makinig at makisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka! Isigaw ang